Serbisyong may extra love and extra care. Mga salitang laging nasa puso at isip ng bawat isang angel in red vest sa tuwing nagbibigay ng serbisyo sa mga kapuspalad nating kababayan na naghahanap ng tulong at pagkalinga. Sila ang mga taong tahimik na naglilingkod, hindi naghahanap ng anumang papuri, pero nagpapamalas ng kabayanihan sa araw-araw na pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Matutunghayan natin sa programang Angels in Red Vest ang kwento kung paanong sa panahon ng krisis ay nananatiling nakatayo ang mga kahanga-hangang individual para makapagbigay ng malasakit sa kapwa ng walang pinipiling oras at araw. Ako po si Director Lara Duran ng Strategic Communications at tampok ngayong araw ang kwento ni Arafat Haji Jamil ng Crisis Intervention Unit. Samahan niyo kami na panoorin ang kanyang hindi matatawarang paglilingkod bilang isang social worker. Sa likod ng bawat sakuna, may mga taong handang kumilos at magbigay ng buong pusong serbisyo sa bayan kahit buhay pa ang kapalit nito. Isa na rito si Arafat Haji Jamil, isang social worker na hindi lang propesyon ang dala, kundi isang matibay na misyon, ang tumulong sa kapwa anuman ang pagsubok. Unang taon pa lang ni Arafat sa kolehiyo ay tutol na ang kanyang ama sa pagpasok niya sa kursong social work. Nung nakita niya yung mga classmate ko, puro babae, baka bakla ka na siguro. Kaya magpakasal ka na lang? Ipapakasal ka na lang. Sabi ko ayoko kasi hindi naman po pangbakla yung social worker. Saka lahat ng course ay pwede naman sa lalaki. Totoo naman. Oo. Anong year ka na nung natanggap ng tatay mo na talagang social work lang yun? Actually, simula ng pag-graduate ko, hindi niya talaga natanggap eh. Pagka makatapos ka ng college? Hindi talaga natanggap ng tatay. Kasi gusto niya, mag-criminology na lang ako kasi parang daw may police sa family namin. So yun ang pangarap niya sa akin, or engineer. Hindi man sang-ayon ng kanyang ama sa kanyang kurso, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-aaral. Para kasi sa kanya, ang pagtulong ay isang adhikain. Bakit out of all of the courses, bakit social work yung pinili mo noon? Madalas kasi akong nasa kalye kasi nagtitinda. Ngayon nakikita ko itong mga street children, mga mentally ill. Gusto kong malaman bakit may mga palaboy sa daan ng mga bata. So yun, doon ako nagtanong ng tanong hanggang sa nag-enroll na ako ng social work. Ilang buwan matapos ang kanyang graduation sa college, sumiklab ang kaguluhan sa Marawi. 1 month lang after graduation. Nangyari na yung Marawi siege? Oo. Actually, nagre-review kami noon sa mga classmate ko kasi mag-a-attend kami ng board exam. So one time, yung teacher na, yung instructor namin, sinabihan kami, sinong gusto mag-volunteer? 40 kami na student, nagsitaasan lahat na mag-volunteer during review. Pinapunta kami sa isang NGO. Kinausap kami ng pinaka-head doon, isang Australian. In-explain sa amin yung magiging mangyayari sa field. Lahat pagdadaanan daw namin. So, lahat ng classmate ko, matras lahat. Ako lang yung tumuloy. Sabi nila, sure ka na ba? Sabi ko, bakit hindi? Dito, mas malalearn talaga yung profession ko bilang isang social worker. Saka medyo challenging din sa amin that time kasi after 3 months nun, board exam na. Ka nakapag-review? Kahit gabi na kami nakaka-uwi, kahit medyo traumatic yung kan, pero nakakapag-review pa rin kami. Mahirap man ang pinagdaraan ng sitwasyon sa mga panahong yun, tumuloy pa rin si Arafat sa kanyang misyon, ang makatulong sa kanyang kapwa, mga kapwa niya Muslim. Mahirap siya, ma'am. Actually, sobrang hirap nung kasi nagpuputukan. Di mo alam kung isisibo ba sarili mo yung taong tinutulungan mo. Dalawa yung challenging dun sa area. Distress yung community, tapos at risk yung life mo. Kahit sinong malagay sa sitwasyon na yun, hihirapan. Pero ikaw, bakit ka nagpursige? Bakit hindi ka tumigil? Kung walang tutulong sa kanila, sino pa? Kung hindi pa ako tutulong sa ganitong sitwasyon, hindi ko matatawag na social worker ako. Pero isa sa mga nakwento mo kanina, Arafat, na kinugulat namin, 7 na kayo ngayon sa family mo na nag-social work. Nung pag-graduate ko, lagi na akong sumasabak sa mga rescue operation dun sa Marawi. So parang nakikita ko ng mga pinsan ko, pati yung kapatid ko, ina-idol na nila ako. Doon na sila nainganyo mag-enroll.
Actually, dalawa na lalaki sa amin na nag-social worker. Minsan pa ay napatunayan ni Arafat na ang isang social worker ay hindi lamang tagapagbigay ng sardinas. Sa halip ay isang misyon ng pag-asa, pagmamalasakit at pagbabago na buong pusong ibibigay para sa mga nangangailangan dahil ito ang kanyang sinumpaang tungkulin. Yung social worker ay hindi tagapagbigay lang ng sardinas. Kami po ay nag-uplift ng well-being ng isang tao. Ako para sa akin, natutuwa ako. Hindi lahat gaya mo. And ako thankful ako kasi sana mas marami pang Arafat na hindi susuko sa mga ganun na mga sitwasyon.